Hello? Hello? Wala. Bakit? Sapagkat tagahari na ang Diyos. Palampakan natin ang Diyos. Hallelujah! Thank you, Lord. Grabe. Tingnan niyo po, ang ating Panginoon Hesus, ang tao na kanyang nilikha, nagkasala sa hardin. Ano ang kanyang unang kasalanan? Self-will. Bakit ang tao? Pakinggan niyong mabuti. Pastor Marquez, totoo ba yan? Self ang unang kasalanan. Sabi ng Proverbs 16:32. Ano po? Self. Kung ang sarili mo, hindi mo mapagtagumpayan, paano ka makapaglilid ng iba? Hello? Kailangan, tingnan niyo po, parati nating iaano ang ating sarili. Parati nating iaano ang ating sarili, parati nating bibisitahin ang ating sarili. Talaga ba nag-aari ang Diyos sa buhay po natin? Pakinggan niyo mabuti. Ang tao, tingnan niyo po ganito. Ang tao, dumudunong. Sa kanyang pagdunong, ano po, siya po yung pagkakaroon, sabi niya, ng kayamanan. Nagkaroon siya ng libo, hindi nasisiyahan. Nagkaroon siya ng milyon, hindi nasisiyahan. Nagkaroon ng gamit, hindi nasisiyahan. Nagkaroon siya ng maraming mga gamit, hindi nasisiyahan. Why? Simply because there's no life in self. Walang buhay sa sarili. Kaya nung nagkasala si Eva at si Adan, ang sinunod ang kanilang sarili, hindi ang Diyos. Naunawaan niyo po ba? Nagbigay ng isang limitasyon, hindi pa nakasunod. Isa lang. Ano kanyang sinunod? Sinunod ba niya ang Diyos o sinunod niya ang kanyang sarili? Because walang kasalanan na hindi nanggaling una sa iyong sarili. Ibig sabihin, self-centered ang iniwang legacy. Kaya tingnan niyo po ngayon, ang church, may kasalanan. Bakit? Mas mataas pa siya kaysa kay Jesus. Yung gusto ni Jesus, ayaw nila. At ang sarili nila, nasusunod. Nandiyan po ba kayo? Pastor Marquez, grabe kang mga arala. Totoo po yan. Hindi po ako talagang sinasabi ko po ang totoo. Kapag self ang nasunod, it is sin. Paano ang gagawin mo? Bababa mo sarili mo, susundin mo ang tree of life. Sino ba ang tree of life? Sa Old Testament. Sino ba ang tree of life? Doon sa Garden of Eden. Mamaya, maunawaan po natin yan. Nandiyan pa ba kayo? Nandiyan pa ba kayo? Masarap. Masarap ba? Masarap pagkain natin ngayon. Prophetically, then, Old Testament to New Testament, 39 chapter po ito. Ang ating tinataping ngayon, wala pa sa 1 chapter. Napo, kung gusto nyo matuto ng gusto, di imbitahan nyo ako. Kahit walang lobby. Hallelujah. Hallelujah. Basta gusto ko mangaral ng kingdom. Ano po, gusto kong estudyante yung nakikinig. At gusto kong estudyante, susunod sa yapak ko, na magiging virgin mga aral. Amen? Pag nagsabi kayo ng totoo, maraming mag-uupasala sa inyo. Pag hindi kayo nagsabi ng totoo, marami kayong follower. Tinan mo demonyo, maraming follower. Kasi sinungaling eh. Magsabi ka ng totoo, magagalit. Kahit pa kayo magalit, wag lang magalit yung ating hari. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Hindi po, pag hindi ba ng mensahe, puputi lang umatin. Kasi, bakit po? Kain lang ng Diablo ng hotel. Sa Mark chapter 4, galit na galit ang Diablo. Kung maaari, bigyan ka ng sakit, bigyan, antukin ka pagka-kingdom yung pinapangarap. Ano po nangyari? Sa Garden of Eden, nagkasala ang tao. Sa Garden of Eden,
namatay ang spiritual life niya. Sa Garden of Eden, pinalayas ang tao. Sa Garden of Eden, isinara ng Diyos. Ang tanong, bukas na ba yung Garden of Eden? Tinanong ko sa kapastoran, walang sa pastor. Isinara, hindi nakasara. Hindi, ang tanong ko, nabuksan na ba yung Garden of Eden? Pag pinag-aralan po natin, kasi it comes only through revelation. Sa Garden of Eden, ano po, makita po natin, hindi nakasunod ang tao. Paano ang mangyayari nito? Ang ginawa ng Panginoong Yesus, nung siya'y maliit pa, hanggang sa lumaki, mahilig po siya sa garden. Yan, tingnan niyo po, Garden of Eden. Then, saan garden naman ang ating Panginoon? Tingnan po natin. Hallelujah. May Bible po kayo? Okay, let's open our Bible in John chapter 19. John chapter 19, verse 41. John chapter 19, verse 41. Hallelujah. Okay. John chapter 19, verse 41. Now, in the place where he was crucified, there was a garden. Grabe. Prophetically, nakikita na po natin dito, unti-unti, kung anong kagandahan ng garden. And in the garden, a new tomb, in which no one had yet been laid. So because of the Jewish day of the preparation, since the tomb was closed at hand, they laid Jesus there. Okay, ito po yung isang talata na kung saan yung tinatawag na dalawa po ang garden. The garden, ano po? The garden in a new tomb and a garden. Ano po? Let's open our Bible in Matthew. Matthew chapter 27, verse 57. When it was evening, there came a rich man from Arimathea named Joseph, who also was a disciple